Pakibalita naman tayo kay Undersecretary Leopoldo Vega ng Health Department tungkol pa rin sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 UK variant sa bansa. Yusek, magandang umaga po. Maraming salamat sa pagpapaunlak na naman ng aming pong tawag. Yusek Vega. Good morning, Aljo. Good morning, Diane and CCTV4. Opo. Kamusta po ngayon ang contact tracing na ginagawa ng Health Department para hindi po kumalat pa ito pong UK variant na nakapasok na nga sa atin? Tama nga yan, Aljo. Merong passenger kasi na nag-receive sa Philippine Genome Center ng UK variant. Ito yung hinahanap po ng surveillance team, yung mga close contacts na sa manifest, pati yung hanggang sa third generation na close contact. Kailangan ma-isolate ito at saka may for 14 days. Importante ma-test din sila kung positive din ba sila sa mutant or COVID-19 variant. Opo, hindi maiwasan na may mga kababayan tayo talagang natatakot na po dito sa bagong variant na ito. Ano po ang advice natin sa kanila, Yusek, na andyan ang pamalaan at gumagawa ng paraan para hindi kumalat po ito? Alam mo, Aldo, itong COVID variant na ito, ang nakita ng mga experts, mga 50 to 70% ito highly transmissible. So, ibig sabihin yun, highly contagious at saka madaling makahawa. So, kailangan talaga natin stricter ang ating implementation sa ating minimum health standards, lalo na sa face mask, shields, at saka social distancing na avoiding crowds. Kasi importante dito dahil ang transmission ng virus, whether existing man siya or itong variant, hindi nagbago, infectious pa rin ang dating na through droplets pa rin or through sa airborne. So kailangan talaga stricter implementation ng ating minimum health standard po. At saka yung merong naging positive po ngayon sa COVID-19, kailangan stricter din ang implementation ng quarantine ng 14 days para mapababa natin ang infection at saka pag-mutation ng coronavirus. Yung pag-mutate ng virus, hindi po nanggaling sa Pilipinas yan na clarification lang, Yusek, nanggaling talaga yan sa abroad, sa Dubai? Ito, galing to sa Dubai. Okay. Passenger sa Dubai, nagbiyahe sa negosyante from the Philippines, pumunta ng Dubai, tapos bumalik sa Pilipinas. Pagdating dito, nagkaroon siya ng positive PCR test, kaya sinubject to sa Philippine Genome Center ng UP para makita yung genome sequencing. Doon nakita na merong positive siya sa UK variant. Asymptomatic po ba ito, Yusek Vega, this is Dayan po, asymptomatic po ba itong naturang COVID-19 patient na ito, Yusek? I think na makuha, Dayan. Asymptomatic po ba, Yusek Vega, ito pong naturang pasyente na ito na nakitaan po ng B117 Meron na siyang sinasabi may mild symptoms siya, kaya naka-isolate siya sa quarantine sa Philippines. Okay. Yusek Vega, nung January 7 siya nakabalik dito sa bansa, ito pong lalaking nagpositibo na nakitaan po ng new variant na ito. That day na po ba, January 7, na nakakahawa na rin po itong pong naturang pasyente na ito? Oo, pag naging positive ka na noon, kasi doon siya, pagdating niya, kailangan ka kasi mag-swab ng PCR test. Kung naging positive ka sa PCR test, kailangan contagious ka na noon. Pero sa palagay ko, yung wife niya ata, as reported, mukhang negative naman sa PCR test. Girlfriend po, Yusek. Pero kailangan pa rin ma-quarantine for 40 days. Okay. Sakaling may iba pa po na nahawa, wag naman po sana. Good thing yung kanya pong girlfriend ay negative. Pag po nakitaan yung probably siguro 1 or 2 mag-positive and makitaan ng B117 variant, masasabi ba natin, Yusek Vega, na kumakalat na yung new variant sa Pilipinas? Madali kumalat to Pag hindi natin ma-prevent talaga, ang pinaka-importante po dito, ang prevention ng transmission. Kaya nga, ang sinasabi parati ng DOH, lalong-lalo na may UK variant, na kailangan stricter ang implementation po natin sa minimum health standard para bababa ang transmission ng virus. At saka, kompletuhin natin pag may sintomas o naging positive kayo sa COVID-19, kailangan kompletuhin natin ang 14-day quarantine po in isolation kasi para stop natin ang transmission.
ang aming pong kasamang si Daniel Manalastas, may tanong din po sa inyo, Yusek Vega. Good morning po, Yusek Vega. This is Daniel Manalastas po. We understand na meron po tayong law patungkol po doon sa privacy. Ano pong tingin ng DOH dito? Makakatulong po ba kung papangalanan po yung pong COVID positive po na galing nga po sa UK? Alam mo, meron kasi sa privacy concerns yan. So, hindi ko matukoy kung sino nasaan yung pasyente. Yusek, na-quarantine naman po agad yung lalaki nagpositibo. Kamusta na po ngayon yung health condition niya? Mukhang mild naman siguro as reported. Hindi naman nagdulot ng isang severe case. And we understand, Yusek, meron siyang kasama, no? I think that was his girlfriend. Kamusta naman din po ngayon yung lagay po nung nakasama po niya doon sa flight? Ayun, nakasama niya sa plane, palagay ko yun ang nire-report nila na kasama niyang babae, naging na-test pero negative, pero naka-quarantine pa rin. Okay. Panghuli na lamang po, Yusek, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan? Kasi we all know, marami pong nagpapanik ngayon dahil po sa balitang ito. Alam mo, kailangan dapat maintindihan ng lahat na ang COVID-19 is an infectious agent. Mutation man siya o kaya yung existing. Hindi nagbago talaga ang paraan ng mode of transmission nitong virus nito. So kailangan talaga natin ang strict implementation, paulit-ulit ng ating minimum health standards. Kailangan sundin natin yon at saka kung kailangan mag-isolate tayo, kung may simptomas kung positive kayo, i-complete dapat of 14 days na talagang in isolation. Ito man lang ang makapamaraan na talaga ma-lessen natin ang transmission. Alright, maraming salamat po, Undersecretary Vega ng DOH. Salamat din sa inyo lahat.